Pero mga kapuso, nabanggit ko po kanina, no? Kahapon pa ho ito balita na merong isang grupo ng mga OFW sa Europa ang nagbabanta ng zero remittance bilang protesta raw sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Alamin po natin sa isang ekonomista kung matutuloy po ito, ano ang magiging epekto nito sa atin. Sapagkat malaking bahagi po ng ating ekonomiya ay ang nakakatulong yung mga remittance ng ating mga kababayan mula sa ibang bansa. Si Professor Emmanuel Leyco po ay nasa linya po natin. Professor Leyco, magandang umaga po. Hello. Hello. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong paanyaya ngayong umaga sa talakayan. Opo. Napakahalaga po sa ating kabuhayan. Ay, totoo po yun. Opo, kasi sabi nga, yung mga bagong bayani po yung mga OFW na yan dahil malaki ang ambag sa ating ekonomiya. Professor, sa pagkakatanda ko po, mga 8 to 10% po ang inaambag niyan sa atin yung remittance nila. Professor, ano po ba nakikita nyo dito? Kung ito po yung magiging isang seryosong hakbang na mga OFW po natin, bagamat ang nababanggit lang po dito ay ilang OFW sa Europa, Professor. Ano po tingin nyo rito? Mahalaga po, tama po kayo. Mahalaga ang papel ng remittances sa ating kabuhayan. 8 to 10%, mahigit na 3 bilyong dolyar kada buwan ang dumarating sa ating bansa galing po sa mga OFWs. Ngayon po, may mga pag-aaral na ginawa ang BSP o kinomisyon ng BSP para po pag-aralan. Ano po ba ang paano ba ang pagpapadala? Bakit nagpapadala? At saan po nanggagaling ang mga padala ng mga remittances sa ating bansa? So, sa mga reports, mga statistics ng ating Bangko Sentral, malaki po ang nanggagaling. Pinakamalaki ay sa Amerika, mahigit po sa 40%. Mm-hmm. At sa Europa naman, mga 10 to 11%. Sa Netherlands, mga 1% lang. Mm-hmm. At ngayon, kung sasabihin na hindi mo na magpapadala, para pong taliwas yan doon sa dahilan kung bakit ng ibang bansa ang ating mga kababayan, nangingibang bansa, nagtatrabaho sa labas ng bansa para po magpadala, tumulong sa kanila pong mga pamilya dito sa Pilipinas. So, ang kanila pong gamit ng kanilang mga remittances ay para po pambayad sa kanilang mga tustusin, pambili ng pagkain, pambayad ng renta, ng mga utilities, o yung iba naman, nakabili ng mga kondo para sa kanilang mga pamilya, paano po yun? Kung hindi sila magpadala, hindi sila makakabayad. So, magiging masakit. Mararamdaman po yan ng hindi lamang ng ating ekonomiya, kundi lalong-lalo na po ng mga pamilya. Opo. Pero sa ating mga pag-aaral naman, parang hindi pa po nangyari na ang remittances ay naging instrumento ng protesta ng ating mga kapatid, no, para po ipahayag ang kanilang damdamin, kanilang mga opinyon sa mga politika, mga pampulitikang issue na nangyayari sa ating bansa. Opo. So, mukhang hindi naman po mangyayari na ganyan kalawak o kung mangyari man. Opo, opo. At saka yung isang linggo, Professor, malaking bagay po ba yun? Kung halimbawa matuloy, pero 1 week lang naman. Kasi yun ang sinasabi nila Zero Remittance Week. Ang pagpapadala naman po, karaniwan ay galing po sa sweldo. So, Opo. mga kinsenas at katapusan ng buwan. So, maaaring hindi magpadala mula po sa sinasabi nilang date, Oo. pero babawi. Pwedeng unahan o kaya pagkatapos nung holiday na in-announce nila, magpapadala at babawi. Aha. Kasi po, fixed ang karaniwan na pinapadala ng ating mga kapatid na mga remittances sa kanilang pamilya. Opo, opo. Ayun, okay, sige. Ibig sabihin, kung halimbawa, isa-isang linggo, sige, 1 week. Oo, yan ang gawin natin. Pero, uutang muna, advance muna, o bali muna, o paano. Ganon, Professor, pero hindi ibig sabihin nun, yung mga obligasyon mo, yung sinasabi nyo na pambayad sa ganito, pagbayad sa ganyan, hindi mo naman malalaktaban yun. Babayar at babayaran mo rin, babawiin mo sa sunod yun para mabayaran.
Tama po kayo. At kung hindi babayaran ngayon, at may interest. Opo, yun. Okay, may penalty. So malalaki ang gasto. So kaya po hindi ito luxury eh. Ito ay consumption fund ng ating mga kapatid, no? Hindi po ito luho. Kundi ito ay mga pantusto sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. So talagang yung household saka household income and consumption yan yung unang magsasakripisyo diyan, Professor. Opo. Yan po ang unang maaapektuhan kung mangyari man yan. Opo. Yun. Siyempre, ganun po mangyayari. Pero sa ngayon po talagang malaking bagay po yan para sa ating ekonomiya na hindi dapat, sabi nga, hindi dapat nating iniisip yan kung ano man ang ating damdamin pagdating sa politika sapagkat hindi lang isang sektor o hindi lang isang partido ang apektado dyan. Buong Pilipinas po pwedeng maapektuhan dahil ang laki niyan, Professor, 8 to 10%. Opo. Trilyones sa taon, no? Ang nangyayari, ang natatanggap natin. Pero sa akin namang palagay, hindi po ganon ang pag-uugali ng ating mga mamamayan. Hindi natin tinitiis ang ating mga pamilya kapag ka po may mga ganyang pangangailangan. Tayo po ay magpoprotesta, mamamahayag, pero hindi po natin gagawin na pagtiisin ang ating mga kapatid sa Pilipinas. Ang Estados Unidos po ang nangunguna. Parang ang sunod yata ay Saudi Arabia, may isa pang bansa, pero yung Middle East po. Middle East, opo. Kasama ang bilang natin doon ay Asia, kasama po ang Middle East. Doon po marami ang nagpapadala. Pero mas malaki po talaga ang Amerika. At karaniwan, hindi naman sila talaga umaatras sa pagpapadala. In fact, pagka po nagkakaroon ng depreciation, ang piso, pagka sumasadsad, dinadagdagan po ang kanilang mga padala pagka po nangyayari mga ganyan. At saka yung paggalaw ng piso. Professor, di ba yung ibang mga OFW may automatic allotment po yan na naiiwan o inire-remit sa pamilya po, ano? Professor? Ganun po yun eh. Yung iba po, yung sa mga kontrata halimbawa po ng ating mga sea-based OFWs, meron na po nakalaan na kada buwan ang kanilang pinapadala sa kanilang mga pamilya. So, hindi naman pwedeng sabihin nila, wag niyong ipadala ngayon kung mga Pero yung mga iba, mga empleyado, pwede po nilang ipagawa yun. Pero sa kabuuan, alam naman ng ating mga kapatid na hindi pwedeng ipagpaliban ang pagbili ng pagkain, pagbabayad ng renta, pagbabayad ng utilities. So, maaari pong ito ay tanda lang ng kanilang protesta, pero pagpapahayag, pero mukhang hindi po konkreto mangyayari yung ganon. Pero abangan natin, titingnan po natin kung ano ang magiging takbo, daloy ng pondo. Malalaman naman agad yan ng Bangko Sentral kung ang ipinapadala nila ay galing sa mga bangko. Opo. Sige po. Professor, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at mabuhay tayong lahat. At batiin natin ang ating bagong bayani, si Alex Iyala. Ay, o nga pala. Nakakapuyat pero naman ng loob, nakakaganda ng loob na nanalo ang ating batang Pilipinas sa tennis. Okay, sige po. Salamat, Professor. Morning po. Salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga, Professor Ivan Vallejo, isang ekonomista.